kahit na pandemic, sumugal po ako para lang matulungan po yung kapatid ng asawa ko. Pagka-available yung dugo na ibibigay natin, napaka-importante yun. Kaalaman na yun sa taong nangangailangan ng dugo. Taong 2005 nang magsimulang mag-donate ng dugo si John Ryan sa edad na 24 years old, isang residente ng Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Anya, pinakamahirap na kanyang naranasan sa 20 taon niyang pagdodonate ng dugo ay noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic dahil kailangan noong personal na pumunta sa ospital para sa blood donation upang makatulong lang sa nangangailangan. Ang laging nasa isip ko para mag-donate ng dugo ay alam ko kasi yung benefits ng pagbibigay ng dugo. Unang-una, siyempre para tayo makatulong doon sa nangangailangan. Yun lang lagi kong nasa isip, makakatulong ako through sa pagbibigay ng dugo. Saka isa pa, matutulungan ko rin yung sarili ko. Dahil paliwanag ka sa atin, unang-una, noon pa naman ng kapatid na Eli na may benefits talaga sa pagdodonate ng dugo. Matutulungan mo na yung kapwa-tao mo, matutulungan mo din yung sarili mo. Si Joseph Nulod naman na taga Angeles City, Pampanga ay malaki ang takot mula sa pagkabata. Subalit noong siya niya ay 28 years old, hinarap niya ang kanyang takot at nang simulang mag-donate ng dugo taong 2000. Ito ay dahil nangangailangan ng dugo ang kanyang pinsan. Mula noon, kapag emergency ay natatawagan na siya kapag may nangangailangan nito. Sa 25 years nitong pagdodonate, ni minsan ay hindi siya na-reject. Opo, inano ko na yung sarili ko. Basta every 3 months, basta pwedeng mag-donate ako. Hanggat maaari, kaya ko magbibigay ako ng dugo. Ang daming tao na nangailangan dugo. Isa ka sa mga makakapagbigay ng tulong sa tao. Napakasarap sa pakiramdam. At the same time, siyempre, panawagan po ng kuya yun, project proyekto ng kuya. Parang talagang pag nakapagbigay ka, di ba, nakaraos ka magbigay, parang isipin mo, isang achievement na naman nagawa mo sa buhay mo. Ayon kay John, kung iisipin ang kabuuang dugo na kanyang naidonate, aabot na anya ito sa 10 galon. Ibig sabihin ay umaabot na rin sa nasa 240 na individual ang kanyang natulungan. Si Joseph naman sa kanyang 25 taong pagdodonate ay nakaipon na ng 13 galong dugo, sapat upang makatulong sa 300 pasyente. Hindi ako makapaniwala na gano'n na pala karami yun na lumabas na dugo sa aking katawan. Masarap sa pakiramdam dahil gano'n karami na pala. Siguro iba-ibang lugar na napunta yung dugo. Pero salamat sa Diyos sa pagkakataon. Sa 25 years kong pagdodonate, never akong nagkasakit, nagkaroon na side effects sa pagdodonate. Ayon kay Ginang Paula David, ang Donor Recruitment Officer ng Jose Bilingad Memorial General Hospital, tumaas ang demand sa dugo sa nakalipas na 7 buwan ngayong taon kumpara noong taong 2024. Ito anya ay dahil na rin sa pagdami ng kaso ng leukemia, dinadialysis, pedia patient, chemo patient, operasyon, nanganganak at aksidente sa daan na nangangailangan nito. Last year, around 80 to 100 bags. Tapos ma'am, parang ngayon, more than mga 150 bags per ano na po eh. Tapos ma'am, pat ibang hospitals, talagang sobrang dami pong naghahanap ng blood. Yung need po ng blood is sobrang dami. Araw-araw ma'am, libo-libong pasyente po yung gumagamit. So kung hindi po natin ipagpapatuloy yung pagsasagawa ng ganitong mabuting gawain, marami pong pasyente talaga ma'am yung malalagay sa panganib. Sa isang bag ng dugo na idodonate ng isang tao ay 3 pasyente na agad ang maisasalba. Bawat component ng dugo ay iba't ibang sakit ang posibleng paggamitan. Ang kahalagahan na ito ng dugo ang siyang itinataguyod ng Members Church of God International o MCGI sa pagsasagawa nito ng quarterly mass blood donation drive sa iba't ibang panig ng bansa at maging sa ibayong dagat. Ay, ilang pasyente na yung matutulungan nila. So napakarami po, napakaraming buhay po. Kaya saludo ako sa mga donors ng MCGI. Dahil sa regular natin ito ma'am ginagawa eh. So walang sawa, walang pagod, same as in same faces ma'am yung nakikita natin. Tapos every donation po may mga bago lagi, first time donor. Kaya sobrang thank you po. Sobrang grateful po ang JBL at ang mga pasyente na natutulungan po ng MCGI. Meron akong natutulungan na po tulong
kamay, pagmamahal sa kapwa, pag-ibig. Ano rin, mga udyok na ng pagmamahal sa kapwa yan para makatulong. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.